Oras mag-uwi tayo po ngayon na nagbabalik naman po sa panibagong video na kung saan hindi ko po maintindihan kung ano po yung mga pinagsasabi ko dito kasi mabilis at the same time kagigising ko lang din. So dito, in-explain ko sa inyo na by debugging. Bagong gising lang ako. And ayan nga, sabi ko dito, lahat ng, diba, Sunday routine, may nagbago sa Sunday routine ko, so i-recreate ko siya. Pero ngayon, napag-isip-isip ko lang na hindi ko na i-recreate yung mga yun. Kumbaga, gagawin ko siya kapag natripan ko mag-vlog ng day ko, ganun, a day in my life. So, actually, napag-titripan ko ngayon yung voice changer ng video editor ko. Kaya sorry kang babago-bago. At gagawin ko, may paparating pa akong vlog, ganon. Hindi lang siya puro day in my life, pero in-edit ko to ngayon kasi madami na akong clip. Madami na video, panigurado 1,000 ang putik. 1,000, 100 video na yung meron ako dito. Dahil lang sa mga routine na pinaggagawa ko. So mamaya-maya, i-upload ko to. Or baka yung, ito na lang kasi ito na yung na-edit ko. Pero, next time, i-edit ko na basta, i-upload ko yung Friday routine ko. Tapos, next na yung, The Baby in Yellow. So, abangan yung part or night 2. Tapos ko lang po mag-almusal. And, medyo inaantok pa. Hindi, joke lang. Hindi ko talaga lang kung ano i-upload ko ngayon kasi, still recovering from burnout. Actually, nag-vlog ako kahapon about burnout, pero hindi ko na in-upload. Kasi medyo nagulong na din ako. Ang pangat ng pagkakagawa ko. Ayun nga pala, may isa pala kung dapat i-upload, Roblox video siya, pero ayun pa na i-upload. Para na ganyan naman, bagong gupit po ako. Yes po, bagong gupit po ako. Kuya JM ninyo. Hindi ko na kalang talaga sa gupit ka, pero mas nagugustuhan ko ito kaysa ng mga nakaraan. Kasi, ang pangat ng mga nakaraan eh. Pero, ayan. Idliin mo, Pilipinas. Okay, nakikita naman. Gusto kong makita ito yung mahaba na yung buhok ko kasi gusto ko lang makita yung outcome o yung parang basta gusto makita. So life update, naghihintay na lang ako ng kanin and malapit namin kumain. Malapit na ako kumain. Kasi yung ulam ay scramble na gusto ko ng fried egg pero ginawang scramble. Mga hotdog. Sure. Hey. Kain na ako. Kain ako ng sausawan. Cheese. Yeah. So, kaya mo na ako, di ko pwede ipakita sa inyo yung siyempre kakain na lang ako. Kaya lang ako ipakita sa inyo yan. At the same time, nanonood ako ng mga YouTube videos. Pagod ako. So, life update, wala na po ang pagkain mamayang gabi. Ubus na yung kanin tsaka ulam. Pero, gusto sabihin sa inyo na mamaya na ako maliligo. Actually, gusto ko pag may gawain. Parang mamaya ako maliligo yung yan. So mamaya gagawa na ako ng quiz 1. So natapos ko ng quiz 1 sa computer programming. Tapos ko lang ay 2 to 5. So 5 quiz yun at the same time. Ang gagawin ko naman ay sa PE sa lahat ng mga subject na meron ako. Sad fact ay bahala ko tumakbo ng SG and hindi ako nakatakbo kasi dahil sa failing grade na meron ako. Tatake ako ng summer class for PR.
Kasi panigurado, kahit i-convince ko yung teacher na sa PR, ito hindi niya babagsakan. Kahit na medyo busy ako sa bakasyon, and kung July man yung, well, malayo pa naman yung outing, pero kung July yun, sana hindi. Kasi, 15 days daw yung summer class na yan, and ang outing namin ay 18-19 yata sa pagkakaalam ko. So if meron naman dapat June siya, hindi July. Sa totoo lalabat na ako para sa tansyan ko. So maliligo ako and mamaya punta ako ng church for prayer meeting. Kahit labat ako, okay lang yan. So meron ako nakalimutang i-video kayo na. Actually, kahit parang ko, nasa isip ko kayo na habang nasa church ako. What if isang recording ko na lang siya? Pero ngayon, nasabihin ko sa inyo to kasi hindi ko rin nasabi. Nasabi ko kanina, so yung sinabi ko kanina, nasabihin ko siya ngayon. So it's all about, may testimony kasi. Actually, mayroon akong balak na testimony pero it's all about unforgettable answered prayers. So ito sabihin ko sa inyo. The first one, actually isa lang ang sinabi ko yun, which is it's all about evangelism. So ang pinaka na pumasok about evangelism is about stealth evangelism na natutunan ko. But pumasok, sabi ko, ayun lang ba yung pa sa utak ko, or but I remember na meron akong parang nga so hindi ko alam kung paano simulan tong testimony ko sa inyo. Actually lobat na ako and nakalimutan ako mag-charge. Pangin lang ako. Pero nakalimutan ko gawin to kanina. Nasa isip ko, habang nag-rectify ako, I want to record the audio na lang. And hindi na lang ako magka-face cam or magka-camera para gusto ko ito sound recording na lang. But here's my testimony. It's all about evangelism. 2 years before, or 2 years ago, 2 years before, I'm praying for someone that I want to evangelize. Like my own family, my friends, ako na ako inom ng tubig. Tapos pagtitignan ko naman yung pagtitignan ko naman, wala. So, yeah. So, inom na ako. Yung mga ba? Chopin ba yun? Hindi ko alam. Basta, entanta dito. Basta yun, nakaluto na yung tawag dun eh. Yung may malaking tapos may maliit na hawakan. Basta yun. Ano ba ganito? Pakita yung picture. Ano ba ganito yan? Mga kontrabida-bida. I don't care, man. I don't care. As for me, I just want to destroy him and his family. Sasa niyo ganyan talaga ako mate. Baka pinapanood ng mga churchmate ko, baka lagyan ako ng script bigla. Yun naman, hindi joke lang. Pero actually, nung gusto niyo panoorin yung film namin, Jainig Saba, in-expect ko na meron akong script. Pero wala.
Yung para bang ganito yung sitwasyon. Ano ba, nagiinuman kami. Uy, pre, may mayabang pre, tumutulog ka. Wala, nagiinuman kami. Uy, pre, may ano pa daw. Lalaki pa gusto kong banalan natin. Wala actually, parang maganda siya addition about background namin na gusto kumabal. And yun. Actually, ngayon ko lang na-realize bigla. Kasi sa kwento kasi doon, sabi ng kuya ko, may mahabol daw sa kanila. May mahabol daw sa kanya. Tapos naglalakad lang kami tatlo. Parang ang weird. Wala kasi maganda sa naghahanap. Pero yun lang. I forgot to tell you this, no? Bala ko sana mag-sound record na lang. Kumbaga, I'll record the sound and then saan ko ito ilalagay? Hindi ko nakasama yung pinaka-video. I mean, hindi na ako mag-face. Halimbawa ngayon, prayer meeting. Ang testimony namin, actually, nag-testimony ako and it's all about evangelism. But, kasi ang parang napansin ko ay nung sabi, let us testify about what happened or the most unforgettable answered prayer moment mo. And mine is all about evangelism. Way back 2022, I am praying. Way back 2020, ayun yung time na born again ako. Pero actually, umat na ako dati ng born again church, which is the church na kanabibilangan ko ngayon. And hindi yun yung naging daan para maligtas ako. Pero sa kanila yung bahay ko. Umaga, ito yung tahanan ng basta, kung hindi alam yun, ibig sabihin, bahala kayo dyan. Kung bahay ng INC ay yung Iglesia ni Cristo, yung Kadiwa ba yun? At yung simbahang Katoliko, yung bahay ng mga Katoliko. Parang ganyan din sa amin. Pero, alam mo yun, siyempre may mga kapatira ka din. Basta kung di na naintindihan yung sinasabi ko, di nyo maintindihan. Kumbaga, ito yung local church. Home, gano'n. And, way back 2020, nung naborn again ako, nanonood ako sa YouTube ng mga video ni Pastor Yanakda and meron ako nakita doon na about evangelism. And 2022 to 2023, I am praying for souls na maborn again, na maging like starting from my family and all the way to my friends and to those strangers. Na-said prayer yung, natapad yung prayer, nasagot yung prayer ko na yun sa nung May 19, 2023. Kasi May 19 is Friday. At actually, natatandaan ko to kasi ito yung May 14, yung youth camp, yung joint fellowship ng kabataan. Tapos, syempre, Sunday yun. So, last 7 is 21. And, the time is spiritual birthday ng kaibigan ko, pero hindi siya nakakay sa church. Kasi walang umakay sa kanya. And, syempre, mas maganda kung sino yung na-born again. Kung sino yung na-born again, kung sino yung nakaakay. Pero syempre, although matagal ko na siyang kaibigan, pero we're not close anymore na. But at least nagkikita-kita pa rin kami and andun pa rin yung friendship pa rin namin. And like sa best friend ko na nakalala ko sa church. Even though, he left me, he leaves me, and
I am considering it as my ex-best friend. And I don't care if he leaves me. And may may BFF pa naman ako dyan eh, na handang tumulong sa kapag may problema ako. Sa totoo lang isipin mo parang most of, ko, sa mga di po nakakaalam, no, sa mga di nakafollow sa akin, wala siya contact sa ibang ladies pero sa mga nakafollow sa disabled account ko na kayo, di ba pansin ninyo, halos lahat ng shared post ko doon mga malulungkot, about depression, anxiety, kasi meron po ako nun. Pero kung gusto nyo malaman, subscribe, pabot nyo ng 4K, or siguro kwento ko na rin next video yung about depression ko. Kasi may nakita ako na gumawa kung paano siya na-depreso, parang gusto kong gayahin. So syempre, kwento ko, wala naman ikwento ko yung depression ng ibang tao na hindi ko nung sa akin, di ba? So din naman yung may depression, someone din siya pwede siya naman. Tama yung nabanggit niya. Basta yun. So, kung gusto nyo malaman about depression ko ay next video. Or baka mag-upload ako ng PDF mamaya, hindi ako sure. Kasi yung best friend ko na yun ay hindi na kami close. And siya yung gumawa ng paraan para, kumbaga, siya yung may kasalanan kung bakit hindi na may gaano ka-close. Kasi ako yung nag-isip sa kanya, siya naman hindi niya mapansin. And dati ko pa rin napapansin. Pero still, andun pa rin yung aming closeness that time. But I have many reasons to consider it na hindi na kayong best friend. Or parang like, ako na lang mag-a-adjust niya na best friend. Pero sa find out ng tao, baka mamaya umiyak pa siya or whatever na something na yan. Actually, parang I want to ask him, nakasakta ka ba sa ginagawa mo? Kasi syempre, sa firing nga ako. And masakasaan hindi ako patapos ng BFF ko, syempre. Pero next video na yan, kapag isama ko yan sa depression story ko. So, ay ngayong time na, yung May 19 is yung tayo na may na-born again na kaibigan ko. And yeah, May 20, Saturday, nagpunta kaming Star Mall. Kinabahan nga ako kasi bawal ka mag-evangelize nor praying for people. Kung mag-pray ka, dapat patago. So, naglalakad-lakad yung pa ako. At una sa lahat, kinakabahan ako kasi wala naman po akong pera basta wala akong pera pa uwi. And at the same time, kahit marunong po akong bima, hindi ko pa po kaya yung malalayo. Ang kaya ko lang pong biyahin ay yung mga malalapit. Hindi dahil sa kabisado ko na. Partially, hindi ko naman kabisado yung mga lugar sa amin kasi kapag gumagaya lang ako, minsan lang naman ako maglaya sa bahay namin o gumala. Pero, ayun nga. Isa sa reason ba sinabi ko na marunong na ako bimay. Kasi nga, kaya ko naman na marunong na ako. Malalapit lang kasi pag malayo at panigurado, pag malayo yung biyahe at nakasama nyo ako, ihanda mo na yung plastic kasi alam mo na yung mangyayari. Pero yun nga, nung time na yun, nung nag-evangelize kami, madami ako na-meet na tao and evangelizing them, having a conversation with them, building a relationship. But sabi ko, Lord, kasi wala talaga akong mahanap. Para ako namamagnet sa mga, sabi nga ng churchmate ko, sabi ng pastor namin, namamagnet ka ba sa, para tayong magnet, kasi lagi kang dumidigat-digat sa amin.
And, nung time talaga na yun, sinusundan ko lang, minsan, ewan ko ba kung bakit, pero yung paa ko, gustong gumalaw ng paa ko. Hindi ko, maano na, may pupunta. Hindi ko alam kung anong meron sa paa ko, bakit gusto maglakad. Basta, kung saan pumunta ng paa ko, pumuntahan ko syempre. Alam ko gusto pumunta ng paa ko, naniiwan ko. Bahala ka dyan mag-evangelize. Humayo ka pa at magpakarami. Ha? Mali. Humayo ka at mag-evangelize ka. Magpakarami. Kasi ano natin, baka ba? Pero yun nga, I'm praying na isang tao lang. And meron ako nakita na nag-ayos ng sapatos niya. And upo ako sa tabi niya. And guess what? Na-evangelize ko siya. Siya lang yung tao na evangelize ko. Kasi parang medyo na-awkward ako kasi hindi ko nabanggit sa prayer meeting, pero medyo na-awkward na ako kasi ang turo is lagyan namin ng parang siglaan namin yung ano kasi may mga pawawa pa doon, pero parang nung una, binuhay ko talaga. Sobrang nakakaya talaga kasi hindi talaga ako sanay ng ganun. Ang nakasanayan ko kasi, or ang alam ko is about one verse evangelism. Pero, noong time na nakakita ako bigla ng guard. Pero, tapos na sa, sa prayer yun. Tapos na kami mag-pray ng acceptance, prayer of acceptance, and yeah. Nakita ko ng guard, buta ng tapos na. Kasi, ang bala ko, after ng prayer of acceptance, after ko i-congratulate, pag-pray ko pa siya, and hindi ko na nagawa kasi baka ipatapon ako sa labas. Pero yun nga, after prayer pa rin siya, actually, may hindrance nga doon or parang may barricade, may baharang. Kasi, hindi ako pwede mag-absent ng Friday. Meron kami summative sa Pilipino at meron kaming may project kami, yung sculpture, rebulto ni Pikachu, ginawa ko. Pero nabasag siya kasi may mga lapastangan ng kaklase na binato yung bag ko. Nung nangyari to talaga, nung time na nag-ano kami ng SG. Kaya sa akin, dapat nadala ko yung bag ko eh. Pero ayun nga, still, nagawa ko pa rin, and ngayon, parang, ewan ko ba, parang gusto ko mag-evangelize na nakakaya. Kasi, maninibago ko sa atmosphere kasi, yung atmosphere kasi na nakasanayan ko is marami akong churchmate nakasama, pero ngayon ako lang mag-isa. Pero I wanna try as soon as possible. Kasi, yeah. Kasi hindi naman sinabi ng Lord na humayo kayo, mag-evangelize kayo kapag magkakasama kayo mag-churchmate. Parang nga, praying na maging ganun yung buhay ko. And yeah, na mas may makakay pa akong soul. And sobrang haba itong video na to. Pero yun, sa tapusin na dito kasi kaya mo dapat ako na hindi ko na nakakain bukas. So lang yun. And yeah, don't forget to like, share, subscribe, hit the notification, just all for you to always updated on my future videos. God bless. May kita niyo to? Hindi ko alam kung ginagalaw-galaw yan. Pero nung ayos pa to, pag nagre-recording ako dito, may grip yan kasi meron dong anino, netore bulto na to. Tapos, kapag nandito naman ako sa kwarto ko, nakikrip yan kasi nakikita ko yung anino niya dito. Tapos, ngayon dito na siya. Ayan creepy. Hindi ko na kung ginagalaw yan o kusang gumagalaw na yung bala na yun.